Hanggang ngayon, nananatili para naman nga po mga idol na inconsistent ang Sacramento Kings since isang beses lamang silang nanalo sa huling 4 na laro. Ito na rin naman ang mismong rason bakit hindi sila umaakyat sa standings ng West. Pero maaari rin naman nga pong magbago ang kapalaran matapos ang ginawa nilang trade sa pagkuha kay Zach LaVine hanggang sa pagsungkit kay Jonas Valanciunas. Hindi kagaya ng mga nagdaang linggo, solido nga po ngayon ang lineup na pinangunahan ng bagong starting five na sina Malik Monk, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Keegan Murray at si Domantas Sabonis. Mas lumalim rin naman ngayon ang kanilang bench na sina Keyon Ellis, Trey Lyles, Devin Carter at si Jonas Valanciunas. At dahil dyan, maaari rin naman nga pong gumamit ang Kings ng Twin Towers sa rotation na siyang posibleng maging sagot para manalo sila sa mga susunod na laban na papasok sa NBA playoffs. Samantala, sa pagtatapos ng trade season ngayong araw, mismong mga ESPN analyst na ang nagsabi, isa ang Los Angeles Lakers sa mga pinakananalong team. Literal nga pong nireset ni Rob Pelinka ang lineup sa pagtanggal kina Dalton Keunig, Anthony Davis, Max Christie at si Cam Reddish para lamang makuha sina Luka Doncic at ang bagong sentro na si Mark Williams. Kung meron man nga pong isang team na bigla na lamang nga nagbago ang tadhana dahil sa trade deadline, eto walang iba kundi ang Lakers. Bago ko rin makalimutan, nakuha rin naman nga po nila noon ang 3-and-D player na si Dorian Finney-Smith gamit si D'Angelo Russell. Kaya simula nga po sa pagkakaroon ng Lakers ng napakaraming maliliit na gwardya sa umpisa, mas pinalaki na nga nila ito. Yes mga idol, si Gabe Vincent na lamang ang pinakamababa at higit sa lahat iba nilang players merong height na 6'5" pataas, which is magagamit nilang advantage sa mga susunod na laro. Sa kabilang banda, napakalaki ng isinakripisyo ng Golden State Warriors para lamang makuha sa trade si Jimmy Butler mula sa Miami Heat. Medyo tinamaan nga nito ng husto ang kanilang bench at ang depensa, lalo pat hindi rin naman kayang tapatan ni Butler ang binibigay ni depensa ni Andrew Wiggins. Kaya isang malaking katanungan ngayon kung sapat na nga ba ang pagbuo ng Golden State ng kanilang pinakabagong Big 3 na sina Jimmy Butler, Draymond Green at Stephen Curry upang mabaliktad ang kanilang kampanya? Alam naman nga ninyo na nananatili pa rin naman nga po sa ibaba ng standings ng West ang Warriors at kailangan nga po nilang manalo sa mga susunod pa na laro para umangat. At isa sa mga tinitingnang rason ng mga pagkatalo ay ang kawalan ng isang clutch player na kayang makagawa ng siguradong puntos kapag bantay sarado si Stephen Curry, kung hindi naman nag-i-struggle, which is syempre kayang gawin ni Jimmy Butler. Sa madaling salita, tuluyan na nga pong nahanap ng Golden State ang makakatulong kay Curry at susuportahan rin naman ito ni Draymond Green sa depensa. Ngunit marami para namang mga analyst ang hindi kumbinsido dahil dami nga at sa dami ng kahinaan ng Warriors sa lineup, lalo na sa front court, mahihirapan silang sobra sa pagbubuhat papunta sa finals. Alam naman nga ninyo na marami nga pong mas malalakas na team sa West, kaya kakailanganin nga po nilang pumasok sa butas ng karayom bago makapasok sa playoffs.